Dr. Camille, unang-una na, bakit po ba mahalaga na matutunan ng mga Pilipino ang pagsiset ng emotional boundaries, lalo na po sa mga family gatherings? Nako, mga titas, careful. Go ahead po, Dr. Camille. Okay, napaka-importante kasi when we talk about emotional boundaries, kasi syempre, di ba, it entails about yung mga personal things na tungkol sa, hindi lang yung tungkol sabihin mo sa love life or yung kung ano yung mga sineset na mga sabihin na natin tungkol sa trabaho, but also, it also entails yung mga, yung parang respeto na hinahanap natin sa kanila. Kaya, syempre, merong mga pagkakataon na parang sasabihin mo, naku, hihiwalay na nga lang ako ng tirahan, o kaya naman isasabihin mo na parang ayoko na magkaroon ng responsibility dito sa pamilya na to dahil kasi sumusobra nga talaga na naaapektuhan ka. And remember, when you talk of emotional boundaries, it also affects our mental health. Kaya importante na mag-set tayo na ganito. Although napakahirap talaga when you talk about emotional boundaries. Ayun, nako, ayan. Sige, isa-isahin natin yan. Mga gusto ko, Miss Annie, nung mga example. Pero ikaw muna magtanong. Go ahead. Talaga naman. Alam mo, dun sa ating mga kababayan, siguro nakaka-relate din kayo dito. Kaya dapat tutukan nyo itong discussion na ito, ha, with Dr. Camila. Yes, Attorney Dot, ito yung susunod kong katanungan. Ano ang ibig sabihin ng emotional boundaries at bakit ito madalas mahirap i-apply sa loob ng pamilya, Dr. Camille? Thank you po. Okay, when we talk of emotional boundaries, syempre, Ma'am Annie, ibig sabihin po nito, ito yung mga sabihin na natin na mga pagkakataon na kumisan, merong mga sinasabi yung mga kamag-anak natin o kaya naman yung mga mismong family members na pag pumunta tayo sa isang selebrasyon, sa isang reunion, talagang makakaapekto na not only yung sabihin natin emotional or yung physical health natin, even yung mga sinasabi natin psychological effect nito na feeling natin na bubuli tayo. Kaya talagang napaka-importante at alam natin yung when not to cross overboard. Kasi kumisan, hindi naman pangit yung layunin, pero nagiging layunin ng iba na yung parang may masabi lang, di ba yung sinasabing gano'n? Bawa, sinabing gano'n, uy, sabi niya, ang payat-payat mo ngayon. Bakit? Tapos okay lang pag sinabi, parang ang laki ng inilaki mo. Di ba parang, yung parang hindi mo alam, ano ba to? Gusto ba akong kumustahin ito o insultuhin? So, pag nagkaroon ng mga ganong klaseng pagkakataon, parang, naku, yung tsahin ko, ganyan lang naman sasabihin sa akin, bakit pa ako pupunta? Ano ba talaga yung kahalagahan nitong reunion na to kung palagi ang gagawin i-criticize lang ako rather na mag-usap kami na talagang mag-share ng mga memories before, yung mga tipong gano'n. So malaking bahagi talaga ang makakaapekto sa ating holistic perspective ng pagkatao natin yung mga emotional boundaries na nag-overboard yung mga kamag-anak natin or even friends for that matter. Ayan. Kaya pala, minsan nakakarinig ako, Attorney Dot, na uncomfortable ako na mag-join. Parang may feeling of discomfort dahil andyan yung tita ko. Parang gano'n. Nakakarinig ako ng mga ganyan. Sige. Napaka-interesting itong topic natin, Attorney. Go ahead, please. Attorney Dot, go, please. Nako, Miss Annie, ako magbibigay ako ng example, Okay. Ako mismo, kahit hindi ako yung tao na tinutukoy, ako yung napapahiya. Example, isinama yung boyfriend. O ang tagal-tagal na ninyo, kailan ba kayo magpapakasal? Diba? Ikaw, iho, kailan mo ba papakasal itong pamangkin namin? O kaya naman, Miss Annie, may mag-asawa na pero hindi mabuntis-buntis, diba? Pero hirap na hirap sila. Puro mga test and, ginagastusan talaga. Sasabihan ng, bakit hindi pa ba kayo nagkakaanak? Ano ba naman yan? Ang bagal-bagal samantalang, di ba? Hirap na nga yung dalawa na magkaroon ng anak and then tatanungin pa ng gano'n. In front of everybody. Alagay namang sagutin na, nako, milyon na nga po yung nagagastos namin. Anyway, Doktora, ano yung mga, nagbigay na tayo ng examples. Kanina nagbigay kayo ng example. Ako rin nagbigay ng example. Do you know of any other situations na nangyayari na talagang very uncomfortable
sa mga tao na concerned, and yung mga comments insensitive or sobrang personal, aside from the example that you gave earlier and the example that I gave po. Go ahead po. Minsan, ano yung mga bagay na talagang sabihin natin, ayaw mong marinig. One, when you talk about, ang tawag nito, yung mga relationships, siyempre, kagaya na sinabi mo mga attorney, yung mga relationship na pag sinabing ganun, 30 ka na, wala ka pang boyfriend. Yung mga tipong ganyan. Tapos biglang, pag sinabi mo naman na may boyfriend ka na, bakit ganyan na itsura ng boyfriend mo? O ano ba na pag-aralan niya? Yung bang grabe na pati yung education, yung achievements, tinatanong. Tapos ano, may papakain ba sa'yo yan? Tapos kaya, tapos na, no? Tungkol naman sa kasal. Yun lang. Akala ko ba, kasi gusto natin ganito. Tapos yung mga parents magkakaroon ng demand, bawat isa hanggang sa umabot sa punto na parang ang hirap magpakasal nito pag parents ang involved. Samantalang gusto namin simpleng wedding, ganyan. At alam niya na may nangyayari yan na kuminsan pati yung mga gusto mo ito lang si sponsor, pero si nanay at saka si tatay at yung kabilang partido gusto si mayor ang sponsor, si ganito ang sponsor. Hanggang sa ang haba-haba na ng listahan ng sponsor. Pagkapanganak niyan, binyag, gusto ilang pares lang ng ninong at ninang. Di ba? Tapos kaya gusto nyo ganitong kasimple lang. Gusto nyo i-dedicate lang yung anak tapos sasabihin, hindi, kailangan ganito. Di ba? Parang mga ganon. Next, when it comes to work, sometimes pagdating sa work, ito nakakalungkot dahil kasi may mga pagkakataan yung emotional boundaries na apektuhan ka talaga. When they say na parang, high school lang natapos mo, paano ka ma-promote? O kaya naman, wala ka pa lang natapos ganito lang natapos mo. Diba? Parang yung mga tipo mga ganyan. At hindi ko pa rin maintindihan. Totoo yan, di ba, attorney? Na talagang pag sinasabi nga when you compare, pag pumasok ka sa kumpanya, ang daming requirements. Pero pag pumasok ka sa politika, napaka-limited ng requirements. Hindi nga sinasabi kailangan college graduate. Di ba? Yung mga tipo ganyan. Napaka-limited ng requirement. Kaya, baka kung saan mapunta. Alam mo, Dr. Camille, Attorney Dot, tumpak itong ating pinag-uusapan. Again, malapit na yung mga parties ninyo. Makakatulong ng malaki ito kung inyong i-apply. Now, Attorney Dot, tanong ko kay Dr. Camille, paano malalaman ng isang tao na kailangan na niyang mag-set ng boundary sa isang family member? Ano yung pwedeng nating maging? Okay. Yes. Palatandaan na. Siguro pag kasi sa family, kasi tayo, Ma'am Annie, di ba? Ang hirap-hirap sa atin na kaya kita pinag-aral para sa ganun mapag-aral mo yung mga kapatid mo. So you're about to turn 40. Paano ka mag-aasawa kung yung pinakabunso niyong kapatid kinder pa lang? So by the time na kailangan matapos ng kolehiyo yan, 50 ka na, di wala na rin. Wala nang pag-asa para sabihin mo. Parang yung being given a lot of responsibilities. Siguro pagdating sa ganyan, you should set also boundaries sa pamilya mo na hanggang ganito lang kaya kong itulong. Hindi naman ibig sabihin porque pinag-aral niyo po, ganito yung mangyayari. Second, meron din pagkakataon na parang sinabi, kaya nga ako nag-anak para sa ganun paglaki ko, aalagaan niyo ako. Hindi naman siguro ganun katindi yung dapat na responsibility natin, aakuin natin. Pero alam natin yung responsibility natin sa mga magulang natin. So sinasabi natin na kasi at this point na may pamilya na ako, ganito lang ako makakadalaw. So doon ka magsiset na ng boundaries kasi kung minsan hindi parang sabihin nagsisentimiento ang magulang, nagagalit na limited na yung funds na ibinibigay. But sometimes, you also have to keep something for yourself. At the same time, syempre kung sabihin mo napakaliit lang na problema, wag na sana ipapadala. Kung halimbawa ikaw ay nakatira na sa ibang lugar, yung bang sasabihin na, alam mo, iha, kasi kailangan ng pang field trip ng kapatid mo, kaya kinakailangan. Parang di ba yung mga simpleng bagay na ganun? Or kulang kasi yung pambayad namin sa kuryente kahit na nakahiwalay ka na. Di ba parang sana pagdating sa ganyan, mismong pamilya ang magsiset ng mga boundaries and limitations para sa ganun, hindi naman din
na pressure ang isa't isa. Sometimes Ayun. kasi pagdating sa ganyan, hindi akalain ng pamilya or ng isa't isa na they are being pressured to the point na nagkakaroon na pala ng anxiety, na-i-stress na sila, and it can lead to depression. Kaya nakakalungkot kasi mental health na naman ang apektado dito pag umabot sa punto na hindi na set yung tamang emotional boundaries. Naku, attorney, may Oo. epekto pala ito sa ating mental na Oo. kalusugan, mental health. Attorney Dot, pag hindi na-process Oo. yan. Sige, Oo. go ahead, attorney. Sa iba Oo. pang mga tanong kay Dr. Camille. Oo. Thank you po. Yes, Miss Annie. Yes, Miss Annie. Dr. Camille, okay. So, we said earlier that kailangan talaga na mag-set ng limits. Pero maraming Pilipino, alam niyo naman, di ba, ang Pilipino medyo mahiyain or na, parang ayaw manakit ng damdamin. So, most of us, Filipinos, nag-aalangan tayo na mag-set ng limits dahil baka masabihan na suplado naman ito, yabang naman ito, ibang klase na talaga itong mga kabataan ngayon. Paano po maipapaliwanag itong mga boundaries na to ng maayos at walang samaan ng loob? Very This is a good. very, very important question, di ba? Yes. Sige, go Very ahead, good. Dr. Camille. Okay. Siguro in the first place, bago pa man din mag-umpisa ang isang transaction, family transaction. So what do I mean by that? Kasi it can lead you possibility na tungkol sa utang, tungkol sa pag-i-stay, yung mga ganitong bagay o yung sabihin nila na parang responsibility na inaatang sa'yo. Talagang doon pa lang, magsiset ka na kagad ng boundaries. And you should be able to practice na kahit sa panahon ngayon, wala namang masama na magsabi ng no. Kasi ganito, halimbawa lang na nagiging typical na sabihin natin problema. Yung bang galing sa kung saan na kamag-anak, sasabihin, makikitira muna sandali sa lugar, sa bahay nyo. Tapos inabot na ng isang buwan, ay hindi lang isang buwan, isang taon na, dun pa rin nakastira sa inyo. Tapos wala man lang siyang ginagawa na responsibility or whatever. In the first place, ang usapan pala 1 linggo lang. Bakit inabot na 1 taon? Tapos galit na galit ka. Hindi ka nag-set ng boundaries eh. Sana sinabi niyo gano'n na ang dali namang excuse na, uy, pasensya ka na ha, pero talagang hanggang 1 week lang ang pwede naming maibigay na makakatira ka dito. Dahil kasi unang-una, limited lang yung space. Pangalawa, alam mo naman na kaming yung mga anak ko, yung mga ganon, kailangan ikaw mismo, hindi ka dapat mahiya na sabihin kung ano yung katotohanan. Kasi sometimes tayo, masyado nating pinapairal na wag tayong ipapakita yung the other side of it. Parang yung ganon na, yung parang kailangan palagi welcome. Hindi sa lahat ng pagkakataon, you welcome guests. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pag sinabing ganon na merong namatayan tapos sasabihin ganun, may specific na kailangan ganito ang ibabayan. Paano kung hindi mo naman kaya? So, yung lahat ng hindi nyo kaya, you tell it promptly na hindi, porque nagbigay yung si kamag-anak na ganito, magkano binigay? 500. Kaya mong ibigay 100. Kuminsan, ang gandang pakiusap or sinasabi natin, pasensya ka na ha, ito lang yung kaya namin. Or kahit sa mga nangungutang, ako ayoko na when it comes to a point na may umuutang, tapos alam ko naman na hindi ako babayaran, sinasabi ko na kagad, eto ha, bigay ko na lang itong 200 or 500 siya, wag mo na akong bayaran dahil alam ko na hindi naman talaga ako babayaran. Para sa ganun, hindi na uulit. Di ba? Yung mga ganun. Yeah. Kailangan talaga, you should be able to know, to say no. Second, respeto lang din naman sa sarili natin na talagang, di ba, gusto din naman natin kahit papaano, yung natin, yung safety natin, bibigyan natin ng pagkakataon na hindi porke sinabi na may kakayahan tayo, all out tayong gagastos. Dahil kasi, yun din pa lang, financially, we are bounded na, sino ba ang una dapat tulungan? Di ba, pamilya? Hindi naman siguro ibang tao. Pangalawa, kung pamilya naman, hanggang kailan, hanggang saan lang tayo pwedeng tumulong financially. Ngayon, pag sinabi mong ganito na, halimbawa, when you talk about naman yung mga emotional sharing na ganyan, parang sinabi natin, kaya ko kayong tulungan na sasabihin kay nanay na nabuntis mo si ganito. Pero, ikaw pa rin ang may responsibilidad tungkol sa pagbubuntis niyan. Hindi ko aakuin porque nakabuntis kayong kapatid ko, ako aako dahil sa eventually, pag nanganak yan at lahat yan sa akin manggagaling. Tutulungan ko na kayo na sabihin mo kay nanay at tatay yan. Yung mga ganun. So, yung tinatawag natin emotional sharing, may boundaries pa rin.
Okay. Yan. Yun. Ang ganda. Very well Oo. said. Ayan. Very well said. Kasi talagang kailangan, Miss Annie, you just have to be honest. Ang hirap kasi talaga tayo kasi mahiyain magsabi di ba? Dapat from the very beginning, tama si doktora, sabihin kung hanggang saan lang ang kayang itulong. Pag sinabing Yan. 1 week lang, huwag kang susobra dyan, di ba? Pero minsan din kasi, doktora, meron ding mga abusado ng mga kamag-anak, hindi ba? Alam kasi nila na generous ka, nako, mayat maya ikaw yung tatakbuhan. Ay, nako. Anyway, so, ako, it applies to me. Sometimes then, maybe I don't know how to say no. So I'm learning from Dr. Camille, and I'm sure all the people who are watching now are learning a lot from you, Dr. Camille. If you liked or learned from this video, please click subscribe.